Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for that longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still
Wow, we had a long day today. Is the blessed Sabbath, ug ubay-ubay kanato ang nakig-unong gyud sa atong hope worship gikan sa sayo sa kabuntagon. Kaganinang buntag nagsugod ang panimbaya sa kabuntagon, gipadayon ang Singspiration, gipadayon ang Sabbath School, gipadayon ang worship service dinhi sa Hope Channel ug among nakita nakig-unong gyud daghan kaninyo ang nakig-unong. So akong ma-imagine, karong ganing hapon, daghan na pud kayong nagtapuko sa very interesting topic sa atong AY program. So nakita nako nga inyong gipahimuslan pag-ayo ang atong community quarantine. We stay at home, we cannot gather ourselves together in church, but we also gather ourselves together in what we call now virtual worship. Bisan kami diri sa Hope Channel Studio, nagapadayon ang serbisyo diri sa main studio itself, but in different rooms ang mga ministro diri naghimo og mga Zoom conferences sa mga invitation kanila sa lain-lain nga mga dapit. O gikalipay namo kaayo nga gikan dinhi sa atong buhatan sa Hope Channel South Philippines, ma-deliver nato sa daghang panimalay, ma-deliver nato sa daghan nga mga katawhan ang mensahe og pulong sa Dios. Mauni ang pinakaangayan nga paagi sa paggasto sa atong panahon. Nahimong panalangin alang kanato. O karong gabi, welcome na usab kamo sa atong ika-19 kagabi sa atong second wave sa Jesus is Still the Answer, Season 2. Human, which means nga naa na lang kitay nabilin nga siyam na lang sab kagabi ay matapos kining atong series sa 28 fundamental beliefs. Sa dili pa nato padayonon ang atong topiko karong kagabion, unahon ako ang pagpahidangat sa mga panimbaya sa atong mga viewers. Ang gitunol diri kanako, akong unahon sa pagbasa, sila si Linda Bana, si Lita Balinton, si M. Bana, o ang tanan nga mga kaigsuonan diha sa Pagadian City. O maingon man among gipahidangat ang among pangumusta sa atong mga kaigsuonan sa Canada, sila si Rose o si Boy Agdon. Naibalumi, alas 5 kaadlawon diha sa inyo, apa nagabangon kamo og sayo aron sa pagsubay sa atong programa. Maingon man usab ang panimalay sa atong mga kahigalaan diha sa California. We are so grateful for the way you follow up our programs and all other viewers in different parts of the world. Doon ay special greetings nga gipadala kay kini nga mga pundok sa kababayenan, nagahimo kini silang missionary visits apan sukad sa COVID na istambay in town sila. Mga member sa church sa Adams Center sa Davao. Sila si Jimari Raguno, si Joy o si Aldi Francisco, si Leza Rofuli, si Maritis o si Bobby Sinahon, si Ann Arangcon, si Helen Ortizano o ang ilang group nga nagahimog missionary visits. Ay lamog kabalaka mga igsuon. Time will come when you can resume to your missionary visits, and the Lord will open to you possibilities of seeing who are those that needs your ministry. Usab, atong gidala ang atong pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan diha sa Texas, diha sa Great Britain or United Kingdom. Sila si Cora, si Raspir, sila si Eden. O niining kagabion, sa kinatibuk-an among gipahidangat ang panghinaot nga kining musunod nga semana mahimo na sad ning another promising week for all of us. Ilabi na kay duna na improvement ang status sa atong mga community quarantine. Naluag-luag na medyo na-improve jutay ang atong freedom of movement. O pasalamatan nato ang assessment o follow-up sa atong pagamhanan. Apan ato lang iampo nga dili ta mag-careless. Kay kung mag-careless ta, basig arirapod pauli sa ato. Bisan tuod og murag may freedom na tas mga kalihukan. Among ipasidaan kaninyo, magmatngon gihapon ta sa mga protective protocols nga gipasidaan kanato. It pays to be very careful. Kaganina, nakahimusad ko sa akong Zoom
sermon sa atong mga kaigsuonan based in Singapore o sa ilang mga families nga niya sa Philippines, sa Cebu. Nakita pagani nako dito kaganina sa Zoom si Pastor Eli Ilustrisimo sa Japan. So we were quite a group, and our other pastors were having audience in different parts of the world. May uban nga sa France, may uban nga sa Thailand, may uban nga sa Chicago. Apan atong gidaig ang Dios, may naa sa Cebu, naghangyo gyapon sila mga Zoom conferences. So ang virtual worship had turned out to be a blessing to many of us because of the quarantine protocol or policy nga gi-implementar sa atong paggamhanan. Now, before we proceed with our topic this evening, may I ask you again to join with me as we come to God's throne of grace, bringing our brothers and sisters who are having a special request for healing sa lain-lain nila mga balatian. Niadiri si Shani Joy Jeta, usa ka frontliner, ug anaa siya na-assign sa ICU sa Saudi Arabia Military Hospital. Daghan ang COVID patients dito matud pa niya. So, vulnerable sila, mga frontliners. Si Sister Fidela Lapitahe sa iyang ongoing dialysis. Si Maria Elsie Mijos Udtuhan sa iyang treatment nga ongoing sa breast cancer. Si Ima A. Henson, siyas mitral valve prolapse. Si Mr. and Mrs. Brian Bourbon sa Abu Dhabi, sa Middle East, nga exposed sad sila sa mga COVID-contacted patients tungod sa ilang pagka-frontliner. Si Yvonne og Lilit Makiling. Si Charmy Villacorti, amit, fast recovery sa iyang balatian. Si Jessa Rabaya, frontliner sa hospital sa Awang in Maguindanao. Mar Precious Banhao, nurse in Saudi in Riyadh. Naa siya karon sa kategorya sa PUM. Junicia Montaliana, prostate cancer o kidney problem. Merly Barillo, brain cyst and breast cancer. Wah, dili lalim ning duha ka dagko nga mabalatian sa usa ka lawas. Mr. Apilan, iyang psoriasis. Wendelin Rigudon, iyang kidney problem. Glazel Dagurayan, iyang breast cyst. Jimmy Almohalias, iyang lung problem. Vivian Sinisa, nasa sa hospital. Edward Sumalpong, na critical condition. Alan Dumalaong, ongoing dialysis. Jelly Pilongko, ongoing dialysis. Dayula family, mga health concern nila. Dana and Alan Pua, frontliners in London Hospital. Lali Mulino Duremdes, nurse and in COVID camp Abu Dhabi. Jade Irene Gazmin, frontliner in Abu Dhabi. Marilo de los Santos, complete healing. Sister Ann, normal delivery. Bisan pa ang atong mga igsuon nga hangtod karon ongoing ang ilang treatment sama ni Humphrey Tacaldo sa Calbayog o si Brother June Alcurin. Nalipay ta nga nakaulit na siya sa balay o naa ang iyang nagapadayon nga recovery sa pinaagi sa physical therapy on a daily basis. June, don't forget, a lot of us are praying for you. The Lord needs you and your spiritual gift to lead the music in churches. And the Lord is going to bring healing upon you. That's our prayer. May I invite everyone now to join with me as we come to God's throne of grace for the prayer on behalf of our brothers and sisters on this list. Amahan namo nga balaan, nagaduol na usab kami sa imong trono sa grasya karon. Ang sentro sa universo, diin diha manukad ang tanang kagahum, ang maayong binuhatan ug ang maayong nga virtues nga ang ngayan ilukop sa tibuok kalibutan. Diha usab manukad sa imong trono ang among paglaom sa kasulbaran ni ining problema nga miatakis kalibutan sa pagkakaron nga nakaapekto pag-ayo sa sit-up sa panginabuhi sa daghang mga tao ug nakaapekto sa ekonomiya ug dagan sa palakaw sa pangagabhanan sa lain-lain nga mga nasod. Sa pinasahi among idala kanimo kining mga ngalan nga among gipangbasa karon. Imong mga anak nga naa sa lain-lain nga health challenges o issues and situations. O Lord, please address them according to their needs. Ang nagkinahanglan sa imong gamhanang kamot nga makaayog balatian hikapa sila.
ang nagkilahanglan sa imong pagpasiguli, pinagis paghumpay sa ilang nagsubo ng mga kasing-kasing. Lord, hikapasab sila og haplasi sa lana sa comfort, pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu. Gidala namo diha kanimo ang imong mga anak nga hangtod karon nakigbisog sa adlaw-adlaw panginahanglan tungod kay wala pa makabalik sa trabaho. Ayaw sila pasagdi. Ginaampo usab namo sa pagpadayon ang imong mapinadayon usab nga paggiya sa among mga pangulos kagamhanan nga nangita og ultimate nga solusyon ni ining problema. Father, guide the medical professionals sa ilang search for a vaccine that will finally bring a solution to this COVID pandemic. Kay sama sa pasidaan sa among Pangulo sa nasod, ang among kabataan dili pagyud makabalik sa ilang pag-eskwela. Ang normal nga katiguman dili pagyud mahimong ipahanugot hangtod maabot ang vaccine kay maorman ni paagi amahan nga mabalik kami sa normal nga mga kalihukan sama sa among naandan. Apan tabangi sab kami nga maka-adjust kami ni ining pamaagi nga ginganlan karon og new normal. Uban sa determinasyon nga mokooperar kami sa among paggamhanan sa ilang mga health guidelines ug protocols nga alang rasab sa among ikaayo. Panalangini kami karong kagabhion samtang kami magtuon na sab sa fundamental beliefs, ang mga pagtulunan nga bililhon ug angay namong masayran aron kami mahimong takos nga lumulupyo sa gingharian sa langit. Salamat Amahan sa kaalam espirituhanon nga imong ihatag kanamo kay among gipangayo kana nga saad sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you og atong padayonon ang atong COVID Gospel Series, Christ Our Victory in Distress, og ang atong Season 2 sa Jesus Still the Answer. Never forget our key text for the whole theme. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. John 3:17. Tonight, fundamental beliefs number 19. Og by the way, kining atong fundamental beliefs number 19, mao kini ang sinugdanan sa atong ikalima ka subtopic sa atong major study on the doctrines of the Bible that will prepare you to become citizens of heaven. Ato nang natunaan ang first group, the doctrine of God, theology. Gitun-an nato the doctrine of man, niagi na na. Natun-an nato ang the doctrine of salvation, ang naila nga soteriology. Natun-an na nato ang doctrine of the church. Atong natapos kagabi ang last sa 7 topics within the doctrine of the church, the gift of prophecy. Karong gabiuna, magsugod kita sa pagtuon sa ikalima kahutong sa mga sanga sa pagtuon, the doctrine of the Christian life. Usahay ginganlan nato ni og Christian ethics. Ug magsugod ang atong pagtulunan ni ining topic number 1 sa the doctrine of Christian life, ang fundamental beliefs number 19, the law of God. Ang balaod kun kasuguan sa Dios. Karon ako kamong awhagon. Please join with me as we read our statement of belief. Ato na lang ilaktaw ang in English, gipaningkamutan akog hubad ang Binisaya. Okay, let's go and read the fundamental beliefs number 19, the law of God. Mao kini nga statement. Ang mga dagkong prinsipyo sa balaod kun kasuguan sa Dios natingob diha sa napulo kasugo nga gipakita usab o gidemonstrar sa kinabuhi ni Kristo. Kini nagapadayag sa gugma sa Dios, nakapadayag sa iyang kabubuton ug maingon man sa iyang mga katuyuan kalabot sa tawhanong pagginawi kun pamatasan. O maingon man sa relasyon sa tao nga naglangkob sa tanang katauhan, sukad sa kasaysayan sa kalibutan. Kini nga mga kasuguan, mao ang nahimong basihanan sa pakigsaad sa Dios ngadto sa iyang katauhan, ang iyang covenant. Og nahimo sad ning basihanan sa Dios
sa iya unyang paghukom kalabot sa destinasyon sa matag usa ka tawo. Pinaagi sa ahensya sa balaang espiritu. Ang kasuguan kon balaod sa Dios nagatudlo sa sala ug nagapukaw sa tao sa iyang pagpanginahanglan sa manluluwas. Ang kaluwasan sumala sa pagtulunan sa Biblia, iya ra gyud sa grasya ug dili sa binuhatan kun sa pagkamatinumanon. Apan ang bunga sa maong kaluwasan gikan sa grasya mao ang pagkamatinumanon sa linuwas, pagkamatinumanon niya sa kasuguan. Kini nga pagkamatinumanon nag-umol sa Kristohanong pamatasan ug mulugdang sa pag-ila sa kaugalingnan sa tao, the well-being of humanity. Kini mao'y pamatuod sa atong gugmas Ginoo ug atong pagtagad sa atong isig katao. Meaning, obedience to the law of God is proof of our love to God and our love to humanity. Ang matinumanon sa kasuguan pamatuod sa atong gugma sa Dios ug sa atong pagtagad sa isig katao. Ang pagkamatinumanon nga giba na diha manukad sa pagtuo nagpakita sa gahom ni Kristo sa pag-usab sa mga kinabuhi ug maingon man kini nagapalig-on sa Kristohanong pagsaksi. Ang mga teksto imong mabasa diha ug ang uban niini atong ma-covered samtang magapadayon ang atong pagtulunan. Unahon nato sa pagplastar kini nga kamatuoran. Any teaching, bisan unsa nga pagtudlo nga nagaingon, maluwas lang ta kung magbantay tas kasuguan. Kana nga pagtulunan gibadlong sa Dios ug dili kana gikan sa Biblia. Ginganlan kana sa pinulungan nga naandan og legalismo. Sa teolohiya kanang pulong legalismo ang buot ipasabot ana. Pagtulunan nga nagtudlo, maluwas lang ang tao, pinaagis iyang pagkamatinumanon sa kasuguan. That's legalism. So if you hear such a teaching, dismiss it because it's not biblical and it is not the truth. So atong subayon karon, kung dili man di ay makaluwas ang pagbantay sa kasuguan, kay mo man ka na gitudlo sa Biblia, nganong magbantay pamanta sa kasuguan ug nganong hilabihan man kadaghan sa teksto sa Biblia nga ang katawhan sa Dios nga nagahulat kaniya ug nagaandam sa ilang kaugalingon nga mahimong lumulupyo sa gingharian sa langit matinumanon sa kasuguan sa Dios. What's the rule therefore of obedience to the law if it does not save? This is what we are going to tackle this evening. Now remember this. When God gave the law, sa dihang gitunol niya ang duha ka papan nga bato, ngadto kang Moises didto sa bukid sa Sinai. Ang katuyuan sa Dios didto, matod pa dinhi, God not only revealed Himself as the majestic supreme authority of the universe, He also portrayed Himself as the Redeemer of His people. Meaning, hinumdumi, giuna usa niya sa pagluwas ang mga tao gikan sa kaulipnan sa Ehipto, ayha niya gihatag ang kasuguan. Nakita ninyo ang sequence. There was the gift of freedom and salvation first, and then He reminds them, karon nga naa na kamo sa kagawasan, ayaw mo kalimot mo nang usa sa mga kasuguan ug pipila na ini nagagamit sa pulong nga remember sama sa keeping of the Sabbath. Remember kay di na nininyo ang ngayan kalimtan. Karon kamo linuwas na, meaning nag-una usa ang gasas kaluwasan. Gihabwa ko usa kamo gikan sa pagkakalibutanon sa kinabuhi sa Ehipto. Og resulta sa akong paghabwa kaninyo gikan didto, makita diya sa inyong kinabuhi ang inyong pagpamatuod sa pagdawat ninyo sa kaluwasan pinagis pagtuman ining nasulat sa napulo kapapan nga bato. Apan ayaw kalimti, wala magpasabot nga ang napulo kasugo didto ra manukad sa tanaman sa rather sa bukid sa Sinai sa duha ka papan nga bato nga gihatag sa Dios kang Moises nga gitawag sa Biblia sumala sa Deuteronomy 30 ug
sinulat sa tudlo sa Diyos. No. The Ten Commandments already existed. The commandment of God, the law of God already existed long before Sinai. How do we know that? Naanagoy sala. Si Adan ug si Iba, tanaman sa Eden, pagsugod pa lang sa kasaysayan sa kaliwatang tawhanon, nakasala na. Meaning, there was already a law that was violated because sin is the transgression of the law. Dili lang nimo mabasa sama ni ining paghanay niya sa pagkulit sa iyang duha ka kamot, duha ka tudlo, diha sa duha ka papan nga bato. Iyan ang gihimo diha sa mga katawhan aron mahinumdum nga linuwas ta namo. Ipamatuod akong pagluwas kaninyo pinaagi sa paghinumdum ni ining akong kasuguan. Number 1 nga characteristic sa law of God. It is known as moral law. Remember the word moral. Basihanan sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Kung ang tao mo violate ini nga kasuguan, magsugod ang gingalan natong immoralidad. Kay ang pagtuman sa kasuguan sa Dios, ang pag-observe nato sa Ten Commandment law, ang ato kanang pagtahod sa balaod nga gihatag sa Dios kalabot sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Kay ang Ten Commandments is a reflection of the character of God, the lawgiver. Scriptures tells us the attributes of God in His law. Mabasa nato na sa Psalm 19 verse 7 and 8. Mabasa po nato na sa Romans 7 verse 12. O sa Psalm 119 verses 151 and 152. Ang balaod kung kasuguan sa Dios mao ang lakra sa iyang kinaiya. Tinuod nga persona o karakter sa Dios. Mao na nga ginganlan kinig moral law. The Ten Commandments convey God's pattern of conduct. Munang ginganlan nato Christian ethics, ang balaod sa maayong pagginawi. Munang ginganlan siya moral. Okay. Another characteristic of this law of God that we are studying today is that it is spiritual. Meaning, mahimo lamang sa tao ang pagtamod o pagtahod o pagsunod ni ining maong balaod sa Dios kung anaa siya kasing-kasing inklinado sa pagdawat sa kasuguan sa Dios. Kay moral and spiritual man siya. Only those who are spiritual and have the fruit of the Spirit can obey this law, according to John 15 verse 4. Human laws address only overt acts, kanang mga sulundan sa tawhanon nga kabalauran, mga regulasyon, mga rules. Makita nimo nga musunod ang tao ni ana, overt acts ato papakitang tao lamang compliance aron nga dili madakpan. But the Ten Commandments is broader and deeper than just mere compliance. Dili kay igo lang respetuhan tala nagtumano. It is deeper than that because it's like setting your foundation upon the solid rock. Kung magmatinumanon ka ining mga balaod sa Dios, mura kag nagtukod sa imong edipisyo nga mao ang imong pagkatao, nga ang imong pundasyon anaa sa malig-ong bato, dili sa lusay nga balas nga dali mapukan sa mga pagsulay ug tentasyon sa kinabuhi. Munang spiritual siya. Another characteristic of God's Ten Commandments, it is a positive law. Unsa may positive? Ang uban gud mo ingon pagsuti nga grabe sad ng Ten Commandments. Oy, basahon nimo ang King James version sa Exodus chapter 20 verses 3 to 17. Napuno man na sa thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Munang ingon sila nga kining napulo kasugo, sugo ni sa dunat. Si sugo sa dunat. Dili dangkin dunat, kundili do not do this, do not, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Well, unfortunately, the Bible writers wrote it that way. And remember, the Decalogue is more than just a series of prohibitions, thou shalt not. It contains far-reaching principles
The Ten Commandment law should not be seen as much from the prohibitory side as from the mercy side. Ayaw tanawa ka ng thou shalt not. Tanawa, kay imo man ang ma-present in more positive terms. Instead nga, thou shalt not have any other gods before me. Kung imo nang gamiton sa positive term, moingon ka man pagsulti, simbahon ako ang Dios nga tinuod ug wa nay lain. Kanang thou shalt not make unto thee any graven image. Kung gamitan na nimog positive nga terminology, maingon man na pagsulti, ang akong simbahon ang tinuod ra gyud nga Dios, dili ang gipakadiyos-diyos sa mga tao. Ug moingon ka sa commandment number 3, thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Ayaw paggamita ang ngalan sa Dios sa pasipala. Kung gamitan na nimo positive nga terminology, sama ra na nagaingon ka nga ang ngalan sa Dios ako ginang tahuron, ako ginang hatagan sa husto nga pag-ilah, pinaagis pagtuon, etc. So, it's not just the prohibitory side, but it is the mercy side, ang kaluoy sa Diyos. Another characteristic of the law of God is, it is a simple law. Simple gani yano. The Ten Commandments are profound in their simple comprehensiveness. They are so brief that even a child, gagmay bata, kami sa gagmay pa mi, lakip ang mga kabataan karon sa mga Adventista nga mga pamilya, ginapamemorize nila ang bata, wa pa makaadto sa eskwelahan, pero gitudluan na sa pag-memorize sa Ten Commandments. By the time the child goes to school, mahibong na lang ang mga teacher. Kay memorize naman niya ang Ten Commandments nga nasulat sa Exodus 20 verses 3 to 17. They are so brief that even a child can quickly memorize them, yet so far-reaching that they cover every possible sin. Ingon ana ka comprehensive ang napulo kasugo. Wala kay maibadjin nga sin sa kalibutan nga dili nimo katirisapan balik sa Ten Commandments because it's very comprehensive. Now, the law of God revealed God's will for humanity. Ang balaod sa Dios gipadayag kini sa Dios kalabot sa iyang kabubuton alang sa tao. Sama sa expression nga God's character and love, ang Ten Commandments nagpadayag kanato sa iyang kabubuton ug sa iyang katuyuan sa mga katawhan nga gi-create niya nga social beings. Sa ato pa, wa gyud ta gi-create sa Dios nga mag-inusara. We were created to mingle with each other, to mix together, because we cannot stand alone. We are, as human beings, we are social beings. And God gave us the commandments, ang Ten Commandments, aron doon natay mahimong sulundan nga pagginawi, samtang kita makigsandurot sa atong isigkatao. So, ingon nga kini, pamalaod man di ay sa maayong pagtinagdanay. According to James 2 verse 10, ang atong pagtanaw sa kasuguan requires perfect obedience. Sahay makatawa baya ko? Kay daghang mga tao nga nagaingon pagsulti nga, wala manggiusan nato nga makatuman sa kasuguan. I tried to analyze that, and I tried to help with some friends, no? Not just friends from within the church, but friends from outside the church. I tried to help them analyze whether there is truth in what they're saying. Nga wa manggiusan nato nga makabantay sa kasuguan. Inko, okay, let's try to analyze that. Some of you have heard this story already. Apan, akong gitagsa-tagsa. Sa ato pa, para nimo, dili, makaya ka nang giingon sa Biblia nga, thou shalt have no other gods before me. Ingon man ang akong higala nga ministro pod sa another faith, another Christian denomination. So, ato gina siyang bantayan nga dili nato, di ta masipyat. Diha, kay ug musimba tag laing Dios, idolatry naman na. Inko, naaraman lagi, nagtuman di ay pugkaan ang commandment number 1. Commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image, and thou shalt not bow down your head to them. By the way, when I'm talking about these commandments, I'm talking about the biblical commandment, not the remodeled commandment made by the big church. Nga nawala na ang commandment number 2, unya gisplit na ang commandment number 10. That's not the biblical commandment.
which unfortunately mao nahibawaan sa mga tao nga nag-angkon sa ngalang Kristohanon. The big church pagyod mo nang hastain taon ang TV, ang commandment number 7 nga thou shalt not commit adultery, nahimo nang ginganlan sa well-known kay nga title. Ika-anim na utos, no? The thou shalt not commit adultery is not ika-anim na utos, is the 7th commandment. Nganong na ika-anim, nano nasibog man, tungod kay naay nag-usab, gitangtang ang number 2, unya gi-split ang number 10. Dili ka maibog sa asawa sa imong isigkatao. Number 9. Ang number 10, dili ka maibog sa mga butang sa imong isigkatao. That's only one commandment in the biblical Ten Commandments, the record of Scriptures. Well, that's not our business for today. We are not criticizing what others have done with the Ten Commandments, but we are going to study what is the relationship of this important part of the biblical revelation in God's purpose for our lives. Okay, atong padayon nun eh. The purpose of the law. Number 1, it functions as the standard of judgment. Ang katuyuan sa Diyos sa kasuguan sa Diyos, mao kini mahimong basihanan sa paghukom. Kanang ginganlan natong paghukom, ang magdetermina og asa paingon ang tao, malangit ba siya or maimpirno ba siya, ibase sa Diyos ang paghukom. Asa paingon ang tao sa binuhatan niya, sa buhi pa siya. Dili ka nang buhaton sa mga buhi kung patay na siya, because that's not biblical. Kanang himuon sa mga tao nga atong buhaton ni aron unsa pa nang ilang gibuhat ampuan ba unsa ba bayran ba serbisyo simbahan aron nga mahabwa ang kalaga gikan og asa na siya standby gipa-quarantine kadiyot sa purgatorio, gipa-quarantine ba sa limbo ato nang iampu og pila ka gabi. That's not biblical, because there is nothing that human beings who are alive on behalf of their dead loved ones that can change their destination, because God determines their destination from the judgment which is based on the law. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13 o 14. Ato rago ng basahon kay pagkanindot kayo ana nga teksto mga higala. Ecclesiastes Kapitulo 12. Ginganlan gani na ni Hari Solomon og linugdangan, kinatibukan sa katungdanan sa tao. Ecclesiastes 12, 13 and 14, and listen to what this text say. Akong basahon sa Cebuano nga Bible. Kini mao ang katapusan sa butang. Meaning, this is the conclusion of everything that you can talk about in this earth. Mao ni conclusion. Unsa may conclusion? Ang tanan nadungog na. Ug unsa may conclusion? Nadungog naman tanan. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Well, ang Bible nag-define sa ato, ang atong katungdanan dili ang pagpangitag kwarta para ibuhi sa atong pamilya, part lang na, gamay na nga tipik sa atong kinabuhi diri siyuta. Apan dili ka na ang main. Dili kay ang pagpa-eskwela aron mo graduar. Dili kay ang pagtigom sa daghang mga degree nga masumpay sa imong ngalan. Dili ang pagpalambo sa imong patigayon aron mahimo ikaw ang bilyonaryo ug dagko kaayo ang imong negosyo. That's not the main business of man on earth. Matod pa sa Biblia, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. The main thing in the life of man is to fear God and keep His commandments. Ngano? Verse 14. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo, bisan ang dautan. You see, nganong gingalan ni the conclusion of the whole matter? Because bisag unsa pa imong himuon, bisan pag i-ignore nimong Ginoo, bisan pag di ka mutuo niya, di ka mutagad niya, eventually ang tumoy sa imong kinabuhi, hukman ra gihapon ka base sa imong relasyon sa kasuguan. Ang imong gibuhat, maayo ba or dautan?
tago ba or dayag. There is nothing that you can hide during the judgment because God does not fail. Dili ni pareha sa mga surveillance, sa mga pamalaod tawhanon nga ukit-ukiton sa ang gingalan nila contact tracing para masubay og kinsa ginagdaha ining kagawa dire. It's not like that. The Bible record, the angels who are recording this are very accurate that they will never a mistake. God's judgment will never make a mistake. Wherever you will be in the end, is always you are being judged. Muna atong ipasantop sa atong episode 1. Season 1 sa atong Jesus Still the Answer. One thing that we have made as a conclusion. As far as the Bible is concerned, we are saved by grace. That's the Bible teaching. But we are judged by the law. Naluwas kita pinaagi sa grasya, apan gihukman kita pinaagi sa kasuguan. I hope that that idea, that main teaching of Scripture will remain in your mind. But let's proceed with this part. What is the purpose of the law? Aside from the fact that it is the standard of the judgment, the law is also a guide that points us to our sins. Kung wala pa ang napulo kasugo, dili kayo kasabot ang mga tao kalabot sa pagkabalaan sa Diyos. Dili gani mahasol ang konsensya sa tao, kay unsa may basihanan sa kahasol. Dili gani sila mubati nga nanginahanglan sila panghinulsol. Ngano man, wala man sila nakahibaw og unsay kasuguan. Tagaan ta mog sampol. Samtang ako ug ang akong magulang nahimong mga maestro, student missionaries dito sa mga kabukiran sa mga manubo sa Bukidnon. Kami may apil man mi sa grupo nga nakapioneer ni ining ginganlan nato karon og Solads Mission Service. Ang pagsirbi sa mga tao nga lisod maabot og mga magwawali dito sa kabukiran na. Gisuod na mo na, nagtukod mig eskwelahan dito, giedukar ang kabataan, ug naapil sa pag-edukar ang mga ginikanan. Usa ka panahon ni ana, samtang naminaw na ni mga katigulangan kay sa primero gyud namong abot dito, di man maminaw ang mga tiguang, mga bata rilang pasagdan kay nag-ingon man gyud ang dato. Ingon ang dato, maestro, ang among tuyo sa pagtawag sa inyo dinhi, aron matuluan ang among mga bata sa pagbasa, sa pagsulat, pag-ihap og numero, count og numero og pag-ihap og kwarta. Muna'y amon tuyo. Pero kalabot sa inyo relihiyon, nahibalo kami, dili kami ganahan ana. Kaya ang inyo relihiyon, nagdili, nga dili kami muka og baboy. Dinhi, baboy among gikaon kay amo mang pabuthan ng mga baboy diyas lasang, ang baboy ihalas. Mo man ilang paborito. Og ang mga binaw. Anyway, usa ka panahon, samtang natigom nami sa mga katigulangan na ha, sa dihang tambong na sila. Kay primero, kabataan na maging manambong sa among katiguman, inig church sa Sabat, sa nanambong ng mga katigulangan, naisgutan na mo ang kasuguan sa Diyos. Abi ninyo, pag hisgot na mo niya nang dili ka magpatay, ingon ang dato, apo ka nakibali, apo may tawag nila sa apo. Kami pong mga apo kibali, mutawag sa katigulangan, apo gyapon, apo ang apo po ang apuhan. Kibali, ingon anang katigulangan. That's how we respect each other, mutual respect na. Apo, matud pa sa tigulang nga dato. Sala gayo di ay ang pagpatay. Di nahibong mi anang pangutan, Iyon na mo, apo, naa sa Bible, among gibasa, ang napulo kasugo, dili ka magpatay. Sugo sa Dios, apo, ug sugo sa balaod sa yuta, dili angay nga magpatay kita. Kaya kung mupatay kita, dakpon kita sa gobyerno. Ug magpatay kita, may tulubagon kita sa Ginoo. Abi ni mugod sa iyang tubag. Siya dinhigod sa amo lahi. Ang makasasala, amo patyon. Pero dili sala ang among pagpatay kaniya. Kay makasasala man siya, amo siya patyon. Ano bang, ay mga certain several things that they have in their own way of running the minunta indigenous government, ug makapananglitan ka ng usa ka lalaki na sakpan nga nang hilabot sa asawa sa laing lalaki, makasala na ang lugdang kuno niya na ilang patyon na kay nakasala. Kuyaw nga pamalaod. Apan ingon na mo, apo, ang kanang pagpatay sa Bible, balaod sa Dios, balaod sa tao, sala gina siya.
Siya, nakaingon ba na mo og dili la sala kay ang among patyon ang makasasala man. Dili man kay sala among pagpatay sa makasasala. You see, that's what I'm telling you. When we look at the Ten Commandments, it points to our sin. Matod pa ni San Pablo, kay unsaon man ako pagkahibalo nga maudi ay ni ug dili patungod sa kasuguan. Apan tungod sa kasuguan, nahibaw ako nga nakasala ako. Another purpose of the law, it provides true freedom. Naghatag sa tinuod nga kagawasan. Ang ubang ng mga tao pagsulti nagaingon nga, ay, kapoy nang naay balaod. Muratag piniriso, tanan natong lihok gimanduan ta. I tell you, living within the confines of God's law means liberty from sin. Ang pagkinabuhi nimo nga naa ka sa sulod sa kural nga mao ang kasuguan sa Dios. Kinabuhi na nga nalingkawas ka gikan sa sala. Si Santiago nag-ingon kalabot sa napulo kasugo. Gitawag kiniya the royal law, the perfect law of liberty. Ang hingpit nga balaod sa kagawasan. Kaya ang tinuod nga pagkasulti higala, ang obedient to the law, dili gukdunon sa law. Ang gukdunon sa law, ang disobedient to the law. But when you are obedient, you are within the premise, and you are within the fence, you are within the fortress, because the commandments is like a fortress. Bisag unsa nga susidad, nga naay kabalauran, ang tuyo anang balaura mao ang pagprotect sa iyang constituents, mabarangay man na, masyudad man na, naay kasuguan diha kay aron ang tao dili mahilabtan sa virus sa sala. But bungkaga ang bisan usalang kapart anang paril nga mao ginganlan natog 10 commandment. Bungkaga ang bisan usalang kapart ana dunay access sa pagsulod sa community of believers and people who are residing inside the fenced community nga maapektuhan yun sa sala. Bisag usala imong bungkagon, labi na yung daghan imong bungkagon. Muawas yun nga rin paingon sa sulod ang influensya sa mas COVID. So, the law is a law of liberty. Ang imong pagkamatinumanon mao'y tinuod nga kagawasan. Apan ang imong pagkamasinupakon, mao'y tinuod nga pagkagukdunon gyud nimo sa galamay sa balaod. Now, ang kining ginganlan sa Bible of the perpetuity of the law, ang pagka mapinadayonon nga wala gyud maputol. Since the Ten Commandments moral law is reflection of God's character, its principles are not temporal or situational, but absolute, unchangeable and permanent validity for humanity. Dili ginanimo po ingon nga kinilang panahon na magsunod lang ta kay para ra man ni karon. No. As far as the Ten Commandment law is concerned, it was kept before, it is to be kept today, and it will be kept until tomorrow. Wala nay perpetual mangguna siya. Ang balaod pananglitan sa Sinai. Karon, ang dako yung problema sa mga tao, kanamatik sa Bible nga, nagaingon. Ang kasuguan, gilansang nauban kang Kristo dito sa cross. Naman na. Roma 10, versikulo 4. Ato rago na basahon. Roma 10, versikulo 4. Ang sige ingon. Paminawara kay, kontrobersyal mangguni nga mga teksto. Kay munang muingon ang mga tao, wala lagi tas kasuguan ron, humana man na ni Kristo gilansang sa cross. Apan kung imo laging tagsa-tagsahod, uy, nagbantay man diya sa kasuguan, except for one. Okay, atong padayon nun 10 verse 4 sa Romans, ingon diri, kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan, aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. Wow, muna yung sila nga, ang gikinahanglan karon pagtuo na lang. Pagtuman, di na. Ito nang gi-explicar daan ka ganina. Ang pagtuman, bunga sa pagtuo. Dili kay mutuman, aron makadawat sa pagtuo. No. Sayop na. Meaning, giluwas kausa ni Kristo tungod sa imong pagtuo kaniya,
ug ebidensyas imong kaluwasan, matinumanon kas iyang kasuguan. Na unsaon ta maning teksto sa Roma 10:4, gilansang ang kasuguan uban kang Kristo diso sa cross. Higala, sultihan ko kamo. Please broaden your understanding. Ang kinatibuk-an sa Biblia, kasuguan sa Dios, apan kung imong tan-awon ang mga kasuguan dinhi sa Biblia, gikategorize man na sa Ginoo. Diha sa Decalogue, diha sa Torah, kanang 5 kabasahon ni Moises, gikategorize kana, dunay ginganlan og moral law, ang 10 Commandments, dunay ginganlan og civil law, ang balaod sa mga Israelhanon sa pagpadagan sa ilang sosyedad, maunang Levitico Kapitulo 11, paingon sa 16, paingon sa 23, naapo diha ang ginganlan og health laws, mga balaod kalabot sa pagdumala sa maayong panlawas ug ang ilang balaod nga masipti po sila, may quarantine po, naapo na diha. Now, naapoy ginganlang ceremonial law, katong nag-govern sa mga kasuguan nga tumanon gyud nila kay kini requirement man sa kapasaluhan sa ilang mga sala. Pananglitan, Hebrohanon 10 versikulo 1. Ako ning basahon sa inyo, ha? Hebrohanon 10:1. Ato gining tan-awon nga mga teksto kay hilabihan ni ini ka pangabililhon. Hebrohanon 10:1, okay? Let's see this text. 10:1 sa Hebrews. Paminawa kay it's very important. You should mark this in your mind. Kay maingon nga ang kasuguan aduna man lamay landong sa mga maayong butang nga umalabot, ug wala makabaton sa katinuod ni ining mga butanga, kini dili arang makahingpit sa mga na managpanuol pinaagi sa maurang halad nga kanunay ginahalad tuig-tuig. Isgutan dire, kasuguan nga aduna lamay landong sa maayong butang nga umalabot. Do you know what this is referring to? It's referring to the ceremonial law. Kasuguan nga dunay landong umalabot. Unsa may landong umalabot? Hebrohanon 9 versikulo 10. Ni ang landong nga umalabot. Paminawa. Kundili may kalabutan lamang bahin sa kanunon ug ilimnon ug sa nagkalain-laing mga pagpanghugas, mga tulumanon alang sa lawas nga gipahamutang o aron pagatumanon hangtod sa panahon sa pagpatarong sa mga butang. Did you hear what these things are referring to? The ceremonial law governing the ceremonies of the Jews related to the offering of the bread, offering of the wine, offering of the lamb, offering of the burnt, unsa na lang na nga gipanghimo nila naglibot sa templo, sa sanctuaryo. Nga naman, kadtong tanan nga mga balaod seremonyal nga gihimo nila tinuig, inadlaw, sinimana, na nagtudlo kadto sa landong sa butang umalabot. Kinsa may umalabot? Si Ginoong Hesus. Ang gitudlo sa mga karnirong gihalad, ang gitudlo sa mga tinapay nga walay libadura, ang gitudlo sa mga ilimnon nga nagsimbolos dugo ni Hesus, ang umalabot, landong sa butang umalabot, ceremonies. They have to do it repeatedly because they are ceremonies. Mao na'y gilansang uban kang Kristo dito sa cross. Because after Christ was nailed on the cross, no one among us are required to do the same thing again. Why? The last lamb, the last offering of the last ceremony was Jesus Christ who died on the cross of Calvary. Nang gilansang uban kang Kristo pagkatapos sa kasuguan. Unsa nga kasuguan? Ang kasuguan kalabot sa seremonyas nga nagtudlo sa landong sa umalabot. What's the umalabot? Christ. Silang tanan sa wapat si Kristo, nagalantaw sa umalabot nga mao si Kristo. Nahuman naman si Kristo, gilansang naman niya kadtong kasuugoan nga seremonyal nga nagtudlo paingon niya, wa nay usa nato ron nga magdala pag karniro kay aron mapasaylo atong sala. Wa nay usa nato ron nga mo patong pa sa atong kamot sa ulos karniro aron ikumpisa lang atong sala. Wala nay usa kanato ron nga muihaw pa anang karniroha aron isablig ang mga dugo dito sa altar. All the ceremonial law has ended when Christ was nailed on the cross. Therefore, we are not bound to do them anymore. Why? It was nailed in the cross.
when Christ was nailed there. End of the law. Ceremonial. Wa na. Nga naman, sila naghimo sa seremony aron makasabot sila sa umalabot nga Kristo. Kitawa na kinahanglan nga muhimo pa sa seremony kay nasabta na nato sa hinungdan nganong namatay si Kristo. Igo na lang tamutuman sa giingon niya sa Juan 15 versikulo 10. Kung nahigugma kamo kanako, bantay ninyo ang akong kasuguan. Mo na'y pinulungan sa Ginoo. Kung nahigugma kamo kanako, bantay ang akong kasuguan. Ang atong pagbantay sa kasuguan sa Dios dili aron ta maluwas, kundi ebidensya nga nadawat na nato ang iyang kaluwasan. Kung mo emphasize gud ka nga magbantay tas kasuguan aron ta maluwas, mura ka og nagpadagan og karo nga ang karo mo'y naguna sa kabayo. The cart is ahead of the horse. That's not what it is. Dili man na muguyod ang karo sa kabayo. Ug magpadagan kag karo, ang kabayo ginang muguyod sa karo. Salvation first, obedience next. Dili kay obedience first so that we can gain salvation. That's not what the Bible teaches. The Bible teaches you, if you love me, keep my commandments. Ug naa pa gini bugat kay nga teksto sa Bible. Kay kadaghanan ining mga tao gud nga moingon pagsuti nga wa na lagi kinahanglan nga bantayan pa natong kasuguan. Kung imo lagi na silang sinsiyhon, madiskubrihan nimo. They are keepers of the 9 of the commandments. They obey their parents, they honor their parents, they don't tell a lie, they don't bow down themselves in worship to idols, they don't commit adultery, they don't steal, they don't kill. Gibantayan manila ang siyam. Usarangwa nila bantay. Ang Sabat Lora. Apan kung imong pangutanon, keeper of the law man di ka, 9. Usa may imong gikalagutan anang 4th. Ang tubag. Naandan nga tubag. Para ramang gunas mga Hudyo. Ha? Memorial of God's creation. Are you not a creature of God? Well, ni ay teksto nga akong basahon sa inyo. This is the last text we have for this evening. It's found in 1 John chapter 2, verse 4. Nahaunang Juan, Kapitulo 2, versikulo 4. Sige, ingon diri. Siya nga magaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran. Kadaghanan sa mga tao nga musulti nimo nga dili na nato kinahanglan bantayan ang kasuguan, sama sa akong giingon ninyo, wa gyud magtug-ag tinuod. Nganong wa man magtug-ag tinuod? Kay sama sa kong giingon, sinsiyuhon nimong napo kasugo, gibantayan nilang siyam. Nya kay usara may wa nila bantay ang Sabat raman, muangin sila, ingnon nila pagsuti, wa lagi kinahanglan bantayan ang kasuguan, kay pagtuura ang atong kinahanglan. Higala, ang magaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa kasuguan sa Diyos. Bakakon siya matuod pa sa Bible. Problema sa mga tao karon, because they want to accept Christ as Savior, but they don't want to accept Him as Lord. May kalainan mong gunang dawato ni mo si Ginoong Hesus nga manluluwas o gawato ni mo siya nga Ginoo. Ang tanan tao gusto maluwas mo nang gusto sila daw ilhon si Kristo Savior. Apan recognizing Christ as Lord is to obey what He says. If you love me, keep my commandments. Mas daghan ang mga taong muila kaniyang manluluwas, apan dili daghan ang muila kaniya nga Ginoo. Nagamando sa ilang kinabuhi, nagagahom kaniya. Apan kun anak ikaw sa Dios, ayaw kalimti. Ang kasuguan sa Dios dili lisod, simple. Sa pinulungan pa ni Pastor De La Piña sa iyahang series sa Transform, ang episode 1, mas lisod ang pagsupak sa kasuguan kaysa pagsunod. Subali ang sinultihan sa mga tao, lisod kuno ang pagsunod. Apan matod pa ni Pastor De La Piña, mas lisod ang pagsupak. Ako mo agrigi ko ana. Sayunan bagog ka anang gisugo ka nga dili ka magpatay. Lisdan ka ana sa ato pa masayunan ka mo patay. Giingnan kas kasuguan dili ka mangawat. Lisdan ka ana sa ato pa masayunan kang mangawat. Correct si Pastor De La Piña sa iyang episode sa Transform. Mas lisod
ang pagsupak sa kasuguan. Higala, the Bible tells us there is delight in the law of the Lord, and we should delight to obey Him because it's a fruit of our love. May I now invite you to bow your heads with me as we come to the close of our exposition this evening of Fundamental Beliefs number 19. Magampo ta. Amahan namo nga balaan, gikalipay ka inamo ang higayon, nga imong gitugot, nga kami nakatuon ni ining usa ka hilabihan ka importante nga topiko sa Biblia. Daghan ang mga taong nalibog, daghan ang mga taong nagsukwahi sa panghuna-huna, apan pagkatinaw daes pagtulunan, ang imong kasuguan dili lisod. Imo dae nang gihatag kanamo aron mahimong hilwas sa katalagman ng among kinabuhi. Nga kun kami imo nang giluwas, ipamatuod namo kana pinaagi sa among pagkat matinumanon kanimo. Panalangin ang tanan nga na nagpatalinghog, maingon man ang tanan kansang kasing-kasing na naglayog pa sa kahiladman sa ilang kalibog sa ubang mga bersikulo. Dili man dae makalibog ang mga tekstos Biblia. Yano man ang pagtulunan. Ang kasuduguan dili makaluwas, grasya ang makaluwas. Apan kay kami, imo namang giluwas pinaagi sa imong grasya, amo kanang ipamatuod ang among gugma kanimo pinaagi sa pagtuman sa imong kasuguan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gentlemen, please give us the song. I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for that longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul.
Some may say he doesn't feel